Ayan. So, oops. Welcome. Welcome sa aking vlog. Welcome sa aking channel. What's up mga gar? What's up mga gar? Ayan. So, ang itatakal natin or topic natin para sa buwan na yun ay ano-ano ba yung mga nagustuhan ko dito kay Honda at bakit siya duwa ba mga kaya ano yung mga bagay bakit siya hindi ko yung kasi yung ano yung kasi usapan namin ng asawa ko yung pinagpiliin namin dalawa well sa una iba talaga yung pero later on yung kaso ko kasi gusto niya yung may ano yun i-discuss ko na rin kung bakit kasi yun nga unang-una mga gar napakatipid niya sa gas. Yung isang buong full tank ko simula rito sa amin hanggang Cubao 3 beses balikan yun, may natitira pa kasi na-try ko siya one time nagad talaga as in yung kulang na lang umapaw ginamit ko na siya ilang beses dito sa sa amin, pamalengke, panghatid sundo sa bata, basta may bibilin. Full tank pa rin siya. Tapos ginamit ko siya hanggang sa office, okay pa. Full tank pa rin, nagulat nga yung mga katrabaho ko kasi nung pauwi, nung in-start ko na siya, full tank pa rin. So yung mga gar, kaya isa yun sa mga dahilan kung bakit siya. Kasi nag-research din ako nag-research ako bakit siya ni-research ko tumingin muna ako ng reviews, tumingin muna ako ng mga bagay-bagay sa bagay-bagay sa YouTube, sa Facebook, mga honest review, tumingin muna ako. So, marami yan halos lahat talaga ang sinasabi na napakatipid ni Honda Kit. Solid talaga yung pagkatipid niya. Okay. Napakatipid niya. Siyempre, kasama mo rin yun na throttle habit mo. Kung mabomba ka, maano ka, alam mo yung pang, mahilig gumanon, mahilig magpasikat ng bomba. Hindi mo siya maano. Pero kung gamit lang, hindi ka mabomba, yung base sa akin sa experience ko, may kasama ng hataw yun guys. May kasamang rektahan yun. May kasamang duluan yun. Yung sinasabi ko matipid na yun. Pero dito may itik pa talaga siya. Basta ang gawin mo lang, basta nga, sa photo. Ganun siya kapatid guys. Saktong
gumamit ng silinyador, hindi mabomba. Okay goods, napaka-okay. Napakatipid nyo. Pangalawa, wait lang natin. Pangalawa na gustuhan ko sa kanya guys, mga gar, yung or footboard niya. So, sa karamihan ng mga 125cc ngayon, or sa karamihan ng mga scooter ngayon, napakalaking tulong pa rin talaga ng footboard. Kung may bitbit ka, full pack na yung nasa likod mo, full pack na rin yung nasa U-box mo. Napakalaking tulong kasi pwede mo yun na lang ilagay yung mo, mo kung ayaw mo madumuhan, magpapod mo, nakalengke ka, diba? So, malaking factor talaga yung floorboard. Dahil nga, pag makakalengke kami, okay, nag-grocery. Bukod sa may bitbit na si Mrs., may ilalagay, hindi ganun kabigat yung bibit-bitin niya kasi may mapaglalagyan. Number 3, para sa 125cc, sulit na sulit mga gar. Hindi ka mapapahiya. Kung sa duluhan okay na 150cc, kayang makapagsabayan. Hindi ka man mauna, hindi mo man sila maiwanan o hindi mo man sila mauna sa kanila, no? Makakapag kung sakaling dumating din sa scenario na may ipagbitawan kayo sa kanila, hindi kayo basta-basta may iwan. Hindi may iwan. Kaya nyo makapagsabayan sa 150cc compare sa other 125cc category na na mga motor. Bubuelta naman. Ayaw. Alam mo yung mga gapang sa loob. Hindi pa ako natutunan ng mga larang, parang mga 1/4 o 1/2 lang yung half lang yung piga ko doon, hindi pa ako piga doon. Nakita niyo naman yung na hindi ko talaga dito. Para sa 125 or 125cc category, maganda yung binibigay niya talaga. Alagaan mo lang talaga siya. So yun, isa sa mga nagustuhan ko kay Honda Click. Well, kagaya nga nasabi ko kanina,
ni-research ko naman to. Nag-research naman ako bago ako kumuha. Bago ko mag-enquire online, ni-research ko to. Ni-research ko muna may mga benefits na pwede may offer ni Honda Click sa as a motorcycle. Next naman, pang-apat is yung para sa mga nagustuhan ko kung bakit si Honda Click yung kinuha ko, si Honda Click 125. Naka-ano na siya, full digital na siya, display or digital na yung panel niya. Semi or panel. So dito, isa sa mga pinatuwa ko dahil naka-digital display. So malaking tulong na rin kasi sa napansin ko lang please correct me if I'm wrong guys, mga gara, yung yung di ba naka-FI tapos hindi ko lang to hindi ko to na research or hindi ko maalala kung may pa rin ba siya, may copy pa rin siya. Kasi dun sa mga naging motor ko na semi-digital or naka-analog na display or panel page, mas naka-copy pa rin yung Adobe nila. So, may tendency mag-control siya. So, ang pagkakaalam ko lang please correct me if I'm wrong guys mga gar. Kung si Honda Click pa is sensor na yung gamit, hindi na copy. Pero isa lang kasi nakita ko copy na yung sa may gulong Isa lang nakita ko na copy. So, natingin ko na siya, naka-sensor na. Yung Honda Click. Well, pang-lima bagay na nagustuhan ko sa kanya, bakit si Honda Click ang pinili ko. Ayan, panlima sa dahilan guys. Para sa height ko na 5'2 or 5'3", sakto siya, hindi siya ganun kalaki at hindi rin naman siya ganun kaliit. Okay? So, for the record lang guys, hindi siya naman kasi nagkaroon na ang Yamaha 125 yung FP. Nagkaroon na then, parang pili ko medyo naman sa kanya kasi di ba wala sa kanya. No, kay Honda ko nakita. Isa na rin din yung pagiging bulky. Hindi siya ganun ka-bulky pa. Pero, kasi scooter, kaya si Honda Click na ang kinuha ko. Bakit si Honda Click? Isa sa mga dahilan, no? At bagay, bakit si Honda Click ang pinili ko na motor? Maligay sa yes?
ano, naka full LED lightings na siya. Mapa tail light, mapa headlight, turning light, full LED na. Tama. Naka full LED na si Honda Click. Hindi ano, parang kasi experience ko sa dating maganda na 125 hindi pa siya naka-LED. So parang every now and then nagpapalit ako ng